Hi guys! Welcome back to my channel! It's me again, Akel, and welcome to everyone. So, ngayon po is gusto ko i-share sa inyo yung journey kung paano ko ba siya pinagdaanan. Dahil, yun nga po, ako po ay isang OFW dito sa Kuwait. So, I'm sharing with you guys yung mga bagay na pinagdaanan ko step by step. So, I've been working here po since 2019 and tapos na ako dapat nung kontrata ko nung 2021. Pero syempre po dahil nga po sa wala tayong ipon, so alam ko lahat ng mga FWs makaka-relate sa akin na pag wala kang ipon, extend ang solusyon. Yes po. So actually nag-extend ako. Actually 1 year dapat muna. 1 year lang actually yung extend ko. Pero nangyari po is nag-extend pa rin po ako ng isa pang taon. That's why it become I almost stay here at almost 4 years po ako nag-stay dito. So, yun nga po. And then, after that, so, nagtuloy-tuloy na siya. And then, last June 4, actually, umuwi po ako ng Pilipinas. Yes po, umuwi po ako. Actually, I take my vacation and then nakapag-decide po ako kasi sobrang ang dami ko din tinake na risk, ang dami ko din hininging, alam niyo yun, ang dami kong ano tawag doon? Basta ang dami kong kinonsider yun. Ang dami kong kinonsider ng mga tao, ang dami kong kinonsider na bagay, which is nag-isip ako 100 times na babalik pa ba ako? Well, actually, alam nyo po, kasi syempre sa panahon ngayon, actually sa panahon sa Pilipinas, so sometimes hindi po ganun kabilis yung mga pangyayari na pwede ka, halimbawa, pag umuwi ka doon, tapos hindi ka nababalik, gusto mo mag-apply, hindi ganun kabilis yung pag-process ng ibang papers. So, may mga kadailanan na hindi agad sila nakakaalis. So, sabi ko, may pinapaaral pa po kasi ako. And then, marami pa din po naman nakaasa sa akin. Actually, may mga anak ako. So, sabi ko, balikan ko na lang. And then, bumalik nga po ako. And then, nag-start po ako ng magsabi sa amo ko na babalik ako. So, nag-start po ako mag-process po ng mga papers. So, ayan po, i-indicate ko po dyan sa, actually, ipa-flash ko sa screen. Yung mga, ito po yung mga kailangan nyo. Actually, pumunta ako sa, ang tawag dito, sa embassy. Pumunta po ako sa embassy and then nag-inquire ako and then binigyan po ako ng ganitong papers. Which is, ang sabi po sa akin is, ipasign ko daw po sa amo ko. Kasi kung nakikita nyo po dito sa gilid, actually, yan po yung, ito po yung kailangan bayaran. So, actually, may mga kailangan pong bayaran, which is, ito po yung tinatawag natin na benefits po. Like, for example, OWA, Pag-ibig, SSS, and then may nakalagay po dyan na contract verification. So, yan po yung mga kailangan po. And then, dapat ipakita nyo yan sa amo nyo. So, that time, kasi wala pa nga po akong pera, kasi wala naman akong hawak na pera, basta pumunta lang ako dun para mag-inquire. And then, kunin yung mga papers kung meron man pong pipirahan. Kasi, ang sabi ng amo ko is, kung may mga papel, is dalhin dito, and then siya yung pipirma na lang siya, ganun. Kasi may mga trabaho that time ng amo ko. And, ayun, story time. Umuwi nga po ako dito, and then pinakita ko po sa amo ko yung papers na yon. Actually, nung una is ayaw niya pong bigay sa akin ng pera. Kasi meron siyang sinabi, example na yung kaibigan niya daw po is may katulong na Pinay, which is siya daw po yung nagbayad nun, which is sinolder niya lahat. Which is ako naman po is hindi po ako pumayag. Kasi nagtanong-tanong po ako, may tita po ako dito sa Kuwait na matagal na, and then sa mga kaibigan ko, which is ang sinabi nila sa akin is wag po ako magbabayad. Kasi ano po nila yun? Sagot po nila yun. Sila po yung magbabayad po nun. Kasi nga po,
magkukuha ako ng bagong contract. So, inaayos ko yung mga papel ko. So, wala akong gagastusin. Pera po nila. Kasi, yung gusto pa nila na bumalik or bumalik pa nga po ako sa kanila. So, gusto naman nila. Gusto ko din. So, kailangan is amo po talaga yung nagpa-process nun. Wag na wag po kayong papayag na kayo po yung magsusoldier nun. So, yun nga po. Wag po kayong papayag na kayo yung mag-shoulder. So, yun po, bali medyo nagpasaway yung amo ko or medyo nagpabebe siya. So, ang sabi ko sa kanya, okay, kasi dapat babalik ako eh. Kasi nung umaga, pumunta na ako. So, dapat bumalik ako bukas. So, ang sabi ko sa kanya, hindi na lang ako babalik kasi wala naman akong pera eh. And ang sabi naman dun is kayo yung magbabayad niyan. So, kung gusto nyo, pwede kayong sumama sa akin kung diskumpiyansa kayo. Pero sabi naman kasi nila is binasa naman din, actually yung amo kong babae sabi niya is binasa ko naman na yung kontrata. So, no need na para pumunta. And then, okay, so, syempre, dahil may mga trabaho tayo, so, ginawa ko na yung trabaho ko. And then, tumawag siya sa akin. Na ang sabi niya is, the next day na daw ako pwede pumunta, kasi yung pa yung salary ng amo ko lalaki. So, okay. So, pumayag na sila. So, yung po talaga yung importante. Kung pabebe yung amo nyo, edi magpabebe din kayo para patas. Para kasi kung talagang gusto kanila, kung gusto kanilang bumalik, kanyan, is ano sila, bali, ang tawag dito, hindi ka naman nila bibiguin. Like, for example, pag ganyan yung mga sitwasyon, dyan mo makikita kung gusto ka talaga ng amo mo or hindi. Kasi, hindi ka naman nila susuyuin ulit kung ayaw nila sa'yo. So, ayun na nga po. So, pumunta na ako doon. And then, syempre po, pag andun kayo, ang haba na po niyang pila niyan. Kasi may mga nauna na po sa inyo. Like, ito nga po sa video na ipa-flash ko po dito sa aking ang tawag dito sa screen. So, ayan po yung ginagawa po. Siyempre, first of all, actually, bawal kasi yung cellphone. So, unang ginagawa nila is, yung tawag dito, yung personnel po sa embassy is, magsasabi na po siya na anong mga pwedeng gawin, ano yung mga ipiprepare mong documents, para tuloy-tuloy na po. Which is, may window 1, may window 2. So, yun po yung pagpaprocess nila. So, kailangan sasabihin po nila sa inyo. So, dapat po makinig din kayo mamaya na po kasi may mga scenario na yung mga katabi ko nag-uusap-usap pa sila. So, nung time na sila hindi na nila alam kung ano yung papers na ibibigay. So, that's why makinig po muna tayo sa personnel na nagsasalita kung ano yung mga ipiprepare natin. So, iyan po yung nangyari. So, prepare ko na po siya. And then, yung process po, ganun pakatapos nyo kasi sa verification of contract, bali, syempre tatanungin kayo doon if kung same employer or nagbago kayo ng employer, ganyan. So, yung sa akin kasi is, yung pagpunta ko dito is iba yung employer ko. And then, binenta ko. So, ang nangyari is, sila na ngayon. Until now, sila pa rin yung employer ko. So, pagkatapos po niyan, pwede na po kayong pumunta sa OWA, which is magbabayad nga po kayo ng 8KD. And then, actually yung OWA naman is 2 years na po yan. And then, magbabayad po kayo ng SSS, which is yung SSS po is, ayan po yung contribution niya. And then, magbabayad na po kayo sa Pag-ibig. Medyo mahal po yung Pag-ibig is 20KD po yung fee po ng Pag-ibig. And then, after po nyan, pag na-process nyo na po lahat, okay na po. Which is, hintayin nyo na lang po na matawag po yung verification of contract nyo. Kung matataka na po siya. And then, waiting na lang po kayo pag natapos niya po bayaran yung mga kailangan bayaran. And then, pwede na po kayong umuwi. So, actually, nung pumunta po ako, ayan po yung flash ko sa screen ulit kasi nakuhaan po tayo ng video ng isang kabayan natin na pinost niya po sa TikTok, which is nakita talaga yung pagmumukha ko na ayun, uuwi daw nga po. Sobrang that time kasi madami po talagang uuwi. And then kasi that time po kasi nagpatupad din po yung Ministry of Kuwait, diba, ng total suspension or walang ibibigay na kahit anong visa to all type of Filipinos, mapa skills man yan or mapa DH man yan. So yung mga uuwi lang po is yung maswerteng na ayos po ng amo lahat po ng mga papers na required bago pa po nagpatupad ng ganong suspension yung Kuwait Ministry. So, syempre po dahil isa po tayong
ang tawag dito, isa po tayong maswerte na pinagpala na naayos naman po ng amo ko bago po mangyari po yung suspension na yun. So, thankful din po ako kasi hindi naman po sa pagmamayabang din. Okay naman po din yung amo ko. Hindi, yung amo kong babae, hindi naman po siya mautos. So, kaya naman po yung trabaho. Pero, syempre po, hindi naman din po sila perfect. So, katulad din po nating mga Pilipino, nagkakamali din po sila. And then, syempre po, tayo po, kasi tao lang naman tayo, napapagod po tayo. So, may mga time na lalo na pagpagod, syempre mabilis kang mainis dyan. So, ang dami po papasok sa isip mo na, uwi na ako, hindi na ako babalik, yung mga ganun po. Pero at the end of the day, ma-realize mo na, mas maganda na din po silang balikan. Which is, kung kaya mo naman yung trabaho, and then kung nakikita mo medyo tagilid yung situation mo sa Pinas, pwede ka pong bumalik. Which is, mas maganda naman pong balikan yung mga dating amo kaysa babalik ka nga or babalik ka sa una kung maghahanap ka ng yung amo, hindi mo naman alam kung kumusta po yung ugali nila. Doon sa amo mo, kahit medyo pasaway or medyo hindi naman okay, pero natatansya mo yung ugali, and then nakakasundo mo naman yung mga anak, and then okay naman yung pamamalakad, di ka naman ginugutom, di ka naman sinasaktan, which is magandang balikan mo na lang. Mas maganda daw pong balikan yung demonyong amo kaysa maghanap ng bagong amo na hindi mo naman alam, baka mapahama ka lang. So, yun po yung journey ko bago po ako umuwi ng Pilipinas. So, syempre, kailangan po yun. And then, syempre, number one, dapat hindi expired yung residence ID mo kasi mahirap yun. So, ayun po. So, thank you so much for watching, guys. Sana po nabigyan ko po kayo ng kahit konting kaalaman. And then, salamat po sa pakikinig, sa panunood. And then, forget to like, subscribe, and hit the notification bell para mas more updated po kayo sa aking mga upcoming videos. Take care, everyone. Thank you. Bye-bye. Akel signing off. Bye. Ala, Philippine flag. Oh, ate. Ano yun? Ako nag-iwalay kami sa asawa ko, pero hindi ako nag-ano, wala, hindi ako ulit. Asawa ko, Saan po? Owa po to. Diretso po kayo dun sa van. Magdamag sa na yung aking ano, ma'am.